Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga ito. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa kahit sa kalit-liit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ang ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una ay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahuli-huli ng kusing. Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ay siyang naging sanhi na iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buwang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi na iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y mag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpang pangako, bagkus ay tuparin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya ay saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok na iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lamang na oo kung oo o hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagiging masunurin sa batas or obedience to the law. Si Jesus kasi, nung siya ay magsimula ng kanyang public ministry, ang kanyang unang ginawa ay magpagaling ng mga may sakit. Basta't may mga lumalapit na may sakit, pinapagaling niya. Wala siyang pinipiling araw, kahit na araw ng pamamahinga, kahit na Sabbath day, no? At
sa mga mata ng mga Pariseyo, yun ay paglabag sa batas ni Moises na pinagbabawal ang pagpapagaling. Subalit yung araw ng pamamahinga, hindi ba yun nga ang araw na lumalapit ang mga tao sa Diyos upang humingi ng kagalingan? At sino nga ba si Jesus? Hindi ba siyang anak ng Diyos? So wala siyang nilalabag na batas, no? Sapagkat siya ang Diyos ng Sabat. He is the God of the Sabbath. Wala siyang binaviolate, no? He is not violating the law of Moses. Ganun pa man, dahil sa hindi pa nga siya kilala ng mga Pariseyo, ay ganun ang akusasyon sa kanya that he is violating the law. So mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay ang pagiging masunurin sa batas, no? Sa palagay ninyo, tayong mga Filipino, masasabi ba tayo na we are law-abiding citizens? Masasabi ba natin yun na tayo ay mga law-abiding citizen? I don't think so. Kasi tingnan na lamang natin yung mga simpleng-simpleng batas, mga batas trapiko, di ba? Yung isang dahilan kung bakit very chaotic ang ating traffic situation ay sapagkat marami sa atin ang mga self-entitled na ang tingin sa batas ay suggestion. No, hindi niya tinitingnan na ito ay mandatory. Hindi na ito tinitingnan na ito ay para sa lahat, no? At marami nga sa atin ay we only follow the law when an authority is looking. No? Pag may nagbabantay, titingnan muna may pulis ba? Pag walang pulis, go. No? Kahit na do not enter, kahit na, di ba, kahit na no left turn, go. Wala namang pulis. So, ganun, ano? Ang tingin natin sa batas ay suggestion. At yun ang mali sa atin. No? Yun ang mali sa atin. Alam niyo mga kapatid, the very reason why that is our attitude is we have a wrong notion of laws, no? Akala natin ang batas ay nagpapahirap lamang sa atin. Subalit, ang dapat nating malaman, ang batas ay para sa ating ikabubuti. Ang batas ay para sa ating protection, no? Kasi kung hindi tayo sumusunod sa batas trapiko, baka mangyari yan, mas marami ang nagkakabanggaan na aksidente at namamatay. Ang batas ay para rin sa ating kaayusan, no? Kaya nga may batas para hindi tayo nagbabanggaan, hindi tayo nagkakagulo. Ang batas ay sa kaayusan at ang batas din ay para sa pagkakaisa, no? Para may pagkakaisa. Kaya nga pag tayo mismo ang mga sumusuway sa batas, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawindang-windang ang ating lipunan, no? Okay lang sana kung nasa bundok ka, gumawa ka ng sarili mong batas. Pero kung ikaw ay nakatira sa isang lipunan, dapat lamang na may batas at sinusunod natin ang batas. Kaya nga po mga kapatid, tingnan natin, no, ang ating sitwasyon ngayon sa ating bansa. Walang katapusan na nabubulgar ang korupsyon, pagnanakaw, pandaraya. Kung tutuusin, napakarami na nating batas mga kapatid. Ano, halimbawa na lamang yung proper bidding, di ba? Yung pagbibigay ng kontrata sa mga kontraktor. May mga safeguard yan eh. May mga batas yan na nagse-safeguard na walang maging korupsyon, di ba? Walang mga pandaraya, dapat may proper bidding. Kaso nga niririg naman, di ba? We try to circumvent o ang ginagawa natin, we do not obey the law, we just comply with the law. And that's the big problem, no? We do not obey the law, we just comply with the law. At doon tayo nagkakaloko-loko, no? We try to go around the law to fit our plans and agenda. Didadaya natin yung batas, no? Meron ngang bidding pero rig naman o inareglo na naman yung bidding, kumbaga. Yung bang ganun? Nung nagkakaroon nga ng deliberation halimbawa sa Senado, pero may mga sub-meetings naman pala, may mga under-the-table agreement naman pala, yung ganun. We try to circumvent, no? Kaya nga doon tayo nagkakaloko-loko eh. And you know, nakakalungkot, na tayo bilang isang bansang Kristiyano tayo, mga kapatid. Lagay natin lagi sa isipan natin yan. Pero, bakit number 3 tayo sa pinaka-corrupt? Number 1, corrupt Cambodia. Pangalawa, Myanmar. Pangatlo tayo.
Eh yung mga yun, dating mga komunistang bansa yun. Eh tayo, Kristiyanong bansa tayo. What's wrong with us? Kristiyanong bansa, we're supposed to be ruled and governed by our Christian faith. The very reason is we have a wrong notion of authority. Tingnan natin yung mga authority kasi, pinagsasamantala lang tayo. Niloloko lang tayo. Pinagnanakawan lang tayo. Pero you know what? As Christians, lagay natin sa kokote natin, there is only one authority in heaven and on earth. And that is God. God alone is the authority in heaven and on earth. God alone. If we have an authority here on earth, halimbawa, ikaw ay nasa gobyerno, may authority ka. Dahil Kristiyano ka, dapat, ang nasa isip natin, God is my authority and I share only in God's authority. My authority is not mine, but I share this authority with God because God alone is the authority. And because I share this authority with God, I should use my authority according to the plan, according to the Spirit of the Lord. Not with my own interpretation. Ang problema kasi, mga mababatas natin, di ba? They interpret our law to whatever will please them, di ba? Yun nga ang simpleng salita, forthwith eh. Nagkaloko-loko na. Kasi in-interpret sa sarili niyang understanding that will please Him. Yun ang problema, di ba? Kasi you own the authority and you use it to your own favor. Dapat, iniisip natin, God is my authority and I will use this authority according to the plan of God. And the authority of God is not self-serving. It is not to enrich myself. Yun ang problema kasi. Marami tumatakbo, nais ng mga posisyon, magkaroon ng authority, to enrich themselves. Di ba? Kasi ang tingin nila sa authority is power. Pero tayo bilang mga Kristiyano, gamitin natin yung pananampalataya natin according to the will of God. Authority according to Jesus Christ is love and service. Love and service. It is looking at the good of the other and not the good of your own self. Yan ang problema, no? Kristiyano tayo pero hindi tayo Kristiyano mag-isip. Kristiyano tayo pero hindi tayo Kristiyanong magdesisyon. Kristiyano lang tayo sa pasimba-simba, padasal-dasal, parosaryo at pagsasayaw sa lansangan kapag Santo Niño at Nazareno. Doon lamang tayo Kristiyano. Pero hindi tayo Kristiyano mag-isip, magdesisyon. Alam niyo mga kapatid, ang kailangan natin, mga kapatid, sa ating pamunuan ay mga taong may integrity. Ano bang pagkakaunawa niyo sa salitang integrity, no? Integrity is a man with integrity is a man that is uncompromising of his moral values. A man who will do what is right even when no one is looking. Even when no one is looking. Kahit walang nakatingin sa iyo, gagawin mo pa rin yung tama. Bilang mga Kristiyano, tandaan natin, kung si Kristo ay sumasa atin, then the authority of Christ is in me. And because the authority of Christ is in me, then even if no one is looking at me, I know the Lord is watching me. I know that the Lord can see everything I do. Pag ako'y nagnanakaw, pag ako'y nagdadaya, the Lord knows. Because the Lord can see. The Lord is in me. Dapat ganun tayo mag-isip. The Lord is not far away. The Lord is not hiding. The Lord is in us. He can see us. Hindi tayo na pwedeng magtago. Okay, pwede mong lokohin ng mga tao, pero ang Diyos hindi mo kayang lokohin. Maaring magkamit ka ng bilyon-bilyon ngayon, pero
Hahabulin ka pa rin ng batas ng Diyos. Mananagot ka pa rin, nahaharap ka pa rin. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Hahabulin ka pa rin. Mananaig pa rin ang batas ng Diyos, tandaan natin yan. No? Kaya nga, integrity. Siguro yun ang dapat nating matutunan. Yun din ang dapat nating hanapin sa mga taong nais nating mamuno sa ating bansa. Kasi sinasayang natin yung boto natin eh. Bibihira na nga tayong mag-eleksyon, di ba? Tuwing mag-eleksyon tayo, pare-pareho na lang, lagi na lang korupsyon. Kasi hindi tayo marunong mag-isip. Kahit kriminal, binoboto natin eh. Isa-isa na tuloy nauubos yung ating mga leader. Kasi isa-isa ng mga kriminal pala. Di ba? Mag-isip tayo ng tama. Ginagabayan naman tayo ng simbahan eh. Di ba? Kaya nga mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. What is our attitude towards law and authority? Ang tingnan natin mga kapatid, iisa lang. God alone is my authority. God is the authority in heaven and on earth. And because we have accepted Jesus Christ in our life, then the authority of Jesus is already in me. And even if no one is looking, I know I am supposed to do whatever is right. Amen? Tumayo tayo at pahayag natin ating pananampalataya.